Hi, good evening everyone. By the way, I'm Ramel J. Villacampa at ako'y naging tanyag sa tinatawag nilang nickname ko. That's called me Amay for short. Dito ako naging kilala. Galing po ako ng Negros Occidental without unexpected na nandito po ako sa Arca South. Kasi kahit ako mismo, hindi ko talaga to in-expect na dito ako pumasok. But I think that the provisions of God always work within me. Most especially sa prayers that tinatanong ko sa Kanya. So, that is the best gift that God do allow us, most especially this workplace na si Jesus nag-answer ng prayers ko. And then, hindi naman ako dito gaano katagal, pero nafe-feel ko at nararamdaman ko yung purpose ko dito sa Arca South. Wherein, marami po akong natutunan dito. First of all, natutunan ko dito yung paano magiging matatag sa sarili. Lalong-lalo na po yung sa mga designated areas, most especially yung mga supervisor, yung lead man namin na mag-supervise sa amin, so-supervise sa amin sa bawat areas na yon. At at times sa aminin ko, hindi po ako gaano kalakas pagdating sa mga iba-ibang areas na ina-assign sa akin. Pero I do believe sa sarili ko na sabi ko, kung kaya nga ng iba, bakit ako hindi? Kaya wala nang kawala, nandito na ako, I have no choice, so I fight for that. At the same time, masaya naman ako dito kasi marami akong natutunan. Una-una yung pakikisama sa mga kasamahan, yung I experience also yung nawalan ako, yung empty talaga as in. I always admit to myself that sabi ko pagsubok lang to, but I try to fight on it because I know God always direct us. At the same time, hanggang sa ngayon naging matatag ako, tapos masaya na ako. So, I'm so blessed, most especially na eto, kaharap ko kayo ngayon, and then part na rin ako na ini-interview. So, I'm so blessed for that. Actually, yung naitutulong po kasi ni Arca South, when it comes sa family ko at sa sarili ko, na best, yung sa sarili ko. Dito ko po natutunan yung paano maging productive. Marami po akong dapat, paano ko mabudget yung sarili ko. Natutunan ko po yun dito. And then, laking tulong na rin po sa family ko kasi yung may salary with outcome salary, nakakapagtulong po ako sa, most especially sa nanay ko kasi ina-expect din nila at saka inaasahan nila na syempre nagtatrabaho po ako dito. Responsible ko rin na bibigyan ko rin sila kahit papaano. Para sa akin, naging komportable ako dito, lalo na po yung pagdating sa pamilya ko rin kasi even though na needs din nila all the time ang financials, kahit papaano nakakapag-earn ako. So that's why I can say that I am productive in this kind of place, the Arca South. Tinutulungan ko po talaga yung family ko, most especially yung nanay ko. Kapatid ko may mga sila, may kanya-kanya na silang pamumuhay. Kasi coping mechanism ko yung if down ka sa sarili mo, pumunta ka lang ng simbahan, magiging nourish po yung lahat, yung soul mo. At the same time, magkakaroon po kayo ulit ng strength sa paniniwala mo. And then, ayun. I expect, pag tumagal po dito ako sa Arca South, I guess, syempre, time goes by, high technology appears. So, may innovations naman every time sa isang lugar yung mangyayari, most especially sa improvement. Nang dahil din yan sa mga, sa mga tauhan dito, ganon. Isa na ako dyan. And expect ko po yung pagiging, paano mag-progress. Just, shall we say, after 20 years, ganon. Or maybe kung wala man ako dito sa service and then tapos na. Ayun, yung naiisip ko lang din na magiging magiging innovative place wherein
many families or other friends na nag-i-enjoy sa paligid. It's because naka very environmentally friendly. At the same time, meron siyang tinatawag na yung mga proper ways on how to maintain cleanliness at the same time. Dalhin ko dito yung nanay ko sa Arca South. First, yung una kong ikikwento sa kanya, Nay, dito po ako lumago sa Arca South. Alam mo kung bakit? Hindi ko nga to in-expect na nandito ako. Kaya nag-obey lang ako nung prayers ko nung doon ako sa Negros. So dito ako pinadpad, which means may ibig sabihin siya. That's why kung dadalhin kita dito at kung kasama kita ngayon, ito yun lang masasabi ko sa iyo. Yung Arca South para sa akin, isa sa mga lugar na kung saan makakatagpo ka ng kasayahan. Makakatagpo ka rin ng mga bagay na mga hindi mo pa natuklasan before nung nandun pa tayo sa lugar natin. Ito yung lugar kung saan marami kang matutunan, like pakikipagkapwa, yung pagmamahal sa paligid, sa mga tanim, sa mga hayop, ganon. At saka yung Arca South para sa akin is a gift. Is a kind of a wonderful gift that God provided within us. It's because dito ko na po natutunan paano ako maging productive. Even though may mga trials, so I always admit myself that Arca South always be a good beneficial within us. That's all. Personal Christmas wish. I wish to myself that time will come kung dadating na po yung SIL na yon. I just spend my time with my family, most especially sa nanay ko. Yung makasama ko sila ulit sa loob ng isang taon na yun na malagi ako dito. Tapos makakasama ko sila and then magkakabuo kami ng happy bondings at the same time. Makikita ko na sila ulit. And I think everything happens for a reason. Kaya niya na yun. I'm Rosedale S. Aupon, Dali for short, 27 years old. Sa Pateros po ako nakatira ngayon and teller po ako ngayon sa Arca South. Bali, nag-work ako. Maaga ako nag-work. 7 months pa lang yung anak ko, nagtrabaho na po ako. May ambag sa akin ni Arca South, sir. Malaki po. Actually, malaki po yung naiambag niya sa akin ngayon na. Kasi, magmula po nung nagtrabaho ako, syempre, bagong panganak ako, may pinagdadaanan akong, yung tinatawag niya ng postpartum depression. Hindi po kasi ako naniniwala dun before. Habang tumatagal, syempre, naglo-longing ako sa anak ko, hindi ko nakikita, hindi ko kasama. Parang bigla na lang ako naiiyak. Kapag nakakarinig ako ng tugtog na magkasama kaming dalawa. Naiiyak ako out of nowhere, tapos tatanungin ako ng mga marshal ko, ba't ako umiiyak? Ba't ako umiiyak? Tapos hindi ko masabi yung problema ko kasi parang nakakaya siyang i-share sa ibang tao, parang sa akin na lang siya. Minsan nakaabutan ako ng alpa ko, ba't namamaga mata mo? Lagi ko lang sinasabi, nakakaiyak po yung pinanood ko kagabi. Laging ganun yung sinasabi ko. And then, yung ambag niya sa akin is, nakakatulong siya sa akin everyday kasi yung mga kasama ko sa trabaho, sa field, lagi nila ako napapasaya. Parang nalilibang ako na, kasi mababait po yung mga kasama ko sa field eh. Yung mga marshal na kasama ko, mababait sila. Parang nililibang ka nila. Kasi minsan po, sa loob ng booth, bigla na lang po akong umiiyak doon. Tapos nilalapitan nila ako na, ba't ka umiiyak? Tapos papatawarin na lang nila ako and then binibigyan nila akong pagkain. Kaya hindi ko siya maiwan. Hindi ko maiwan yung trabaho ko dito ng basta-basta kasi healthy yung paligid ko. Ang pangarap ko sa family ko ngayong Christmas, sana magkasama-sama kami ngayong Pasko. Makauwi ako ng Laguna or sila makapunta sa akin dito. Kasi medyo namimiss ko na sila kapag hindi ako nakakauwi. Kasi umuwi lang ako ng Laguna kapag rest day ko lang. And pag may sahod lang po. Sana kahit hindi ako laging nakakauwi, makilala pa rin niya ako. Ang Christmas wish ko, sana po, pagbigyan ako ni Lord na makaluwag-luwag ako at malipat ko na yung asawa at anak ko, malapit ulit sa akin. Yun po. Ako nilook forward ko pa rin po na, nasa bahay lang ako, na ako yung mag-aalaga sa anak ko, na ako yung magpapalaki sa kanya. Kasi lahat naman ng nanay ganun eh, na parang ang gusto mo ikaw mag-aalaga sa anak mo hanggang sa lumaki siya. Yung mami-witness mo yung paglaki niya.
Kasi yung unang araw na nakalakad yung anak ko, wala ako sa tabi. Iyak ako. Naiyak ako. Yung unang araw na nakalakad yung anak ko, hindi ko nakita ng personal, video lang. Parang syempre, iba pa rin pag personal, di ba? Tsaka pag nagkakasakit siya, wala ako dun. Gusto ko yung ako yung nag-aalaga, pero wala akong magawa. Tinitiis ko lang kasi malayo ako eh. Para naman sa kanya yung trabahong ginagawa ko. Yun po. Ako po si Hil Montaliana, 52 years old. Ako po ay nagtatrabaho dito sa Arca South bilang isang driver po at leadman din po. Ako po ay nakatira dito lang po sa may Upper Bikutan, Taguig City po. May 5 po akong anak. Yung pong panganay ko, mayroon na pong sariling pamilya. Siya po ay nakatira rin po sa Taguig. Yung pong aking pangalawa, may trabaho na po. Yung pong pangalawa, college na po sila, nag-aaral na po. Graduating na po yung pangatlo. Yung pong bunso, bali grade 5 na po siya ngayon. Ang asawa ko po ay nagtatrabaho bilang isang dealer, nagkukan po siya, nagdi-deliver po ng mga parcel sa Lazada para makatulong din po sa akin bilang isang nagtatrabaho rin po para matustusan po namin pangangailangan ng aking mga anak. Bali, pinaka-biggest achievement ko po para sa akin nung mapag-graduate ko yung aking pangalawang anak. Hindi ko po malilimutan dito po sa Arca South mula noong pong nagka-pandemic. Nawalan po kami ng trabaho, 2 months po kaming hindi pinapasok. Dahil po doon, medyo nagkaroon po ng konting panghinayang. Siyempre po, hindi po kami kumita, hindi po namin natustusan kung ano yung pong pangangailangan namin sa pamilya. Yun po, yun nga, yung gaya po ng pag-aaral pa rin po ng mga anak ko, kailangan po, gaya po nung pang-apat, first year college pa lang. Sana po, matupad ko pa na makapagtapos, pati po pagdating sa bunso, siyempre malayo pa po, ilang taon pa lang po siya, 10 years old, medyo may edad-edad na rin. Hindi ko po masasabi na masusuportan ko pa hanggang nag-aaral siya, hanggang pagtapos ko pa po siya. Ganun pa din ang pag-aaral mo, pagtapos mga anak, at siyempre po, para yung kumpleto po kami itong Christmas. Last year po kasi nakapagbakasyon po kami na kasama ko po yung magulang ko sa probinsya. Ngayon po, yun pa rin po ang wish ko, sana po makapagbakasyon kami. Pero sa ngayon parang hindi pa rin matutupad kasi kulang po yung financial. May financial problem po. Bali, yung hindi kaya po ng budget. Pero wish ko sana makapagbakasyon pa rin po. Pangarap ko po, lalo-lalo na po sa bunso ko, sana lumaki siyang mabait, gaya ng pagpapalaki ko doon sa mga anak ko na yung mas matanda sa kanya. Tapos mapagtapos ko pa rin siya, na buhay pa rin ako, na makita ko pa rin po siya na mapa-graduate ko pa ang college. Siyempre po, napakalaking naitulong po sa akin mula nung nagtrabaho po ako sa Arca South. Siyempre po, 4 years na mahigit po ako dito. Sa mga taon na lumipas, doon po ako kumuha ng mga pang-support ko po sa pamilya ko. Yung sahod ko po, yung sinasahod ko po dito. Napakalaking tulong po para sa pamilya ko, sa mga anak ko. Ako pala si Jomar Martires, 41 years old. 5 years na po ako dito sa Arca South since 2018 November. Malaki po yung pinagkaiba nung una at saka sa ngayon. Kasi nung una, marami pong pasaway, yung mga bata dyan, sa paligid, minsan dito nagra-riot. Sa ngayon, na-neutralize na namin yung mga kabataan at wala na rin po yung gulo. Marami na rin po dito na mamasyal. Yung iba malayong lugar nakakarating dito.
ang lagi nilang comment, maganda daw yung Arca South. At proud ako na masasabi ko sa kanila, isa ako sa nakatulong sa Arca South. Nung unang dating ko po dito, ilang building lang po yung nakatayo. Yan, dyan si Sunshine Mall, si MDC, Avida, Tower 1 pa lang po yan, at saka si Arbor Lane, Tower 1 and 2. Sa ngayon, marami na pong nadagdag. Nandiyan na po si Landers, Arbor Lanes, Park Cascade, si GCR, Manta, Sabia, Bamberton. Malaki na po ang pinag-i-improve ng Arca South sa kasalukuyan. At sa darating pang panahon, totally mag-develop na po siya. Makikita na po ang kagandahan ng buong Arca South na pwede pagkumpara sa ibang lugar. Ang magiging yung makasama yung mga katrabaho ko, isa proud po ako doon. Kasi isa rin po sila sa nakatulong sa akin para ma-improve ko yung mga dapat i-improve. Happy moment na rin para sa kanila. Kasama ko sila. The most memorable experience? Yun. Nang hindi ko makakalimutan yung lagi namin paghabol sa mga bata na pasaway. Isa sa hindi ko makakalimutang pangyayari dito sa Arca South, yung nasunog po yung Landers Barracks na talagang naalarma lahat kami. Yung unang-unang ginawa ko nung pagtawag ng mga kasama ko at inactivate yung ERT, tuloy po ako doon sa pinangyarihan. Pagdating ko po doon, inassist po muna namin yung fire truck at nakita ko po may isang nozzle doon na hindi ginagamit. Yun po ay kinuha ko para makatulong po ako sa pagpatay ng sunog. Ang masasabi ko po, pagdating ng future, magkaroon man po ako ng apo o madagdagan man yung anak ko, proud ako na ikwento sa kanila na isa ako sa naging part ng Arca South mula sa pagdating namin dito ng 2018 hanggang sa ma-develop siya, na isa kami doon sa mga empleyado na nakatulong para ipalago yung Arca South. Po si Susalio Arevalo, nakatira po sa Bacolod City. 27 years old at kasalukuyang pumunta dito sa Maynila para maghanap ng trabaho at umabot na po ako dito ng 1 year mahigit para po para po matulungan yung kapatid ko pong kasalukuyang nag-aaral ngayon sa Bacolod City po. 5 po kaming magkakapatid. Bali po ako yung pangalawa. Yung tinutulungan ko pong nag-aaral, yun po yung bunso naming kapatid na babae, nag-iisa lang po. Yung hindi ko po makakalimutang naranasan ko po dito sa Arca South, yung pong magtrabaho po ng nabagyo po. At umulan uminit po. Hindi ko po makalimutan kasi po yun po, medyo mahirap po. Pero kailangan po namin gawin kasi part po yun sa trabaho namin dito sa Arca South. Simple lang naman po yung pangarap ko eh. Magkaroon po ng sariling bahay, magkaroon ng magandang buhay, at maging okay yung pamilya ko. At makakain ng 3 beses sa isang araw. Sana pa. Anong Tuloy ako. Yung Christmas wish ko lang po ay maging okay lang po yung pamilya ko. Yan lang po. Na-miss ko lang po yung mga kapatid ko po yung naiwan doon. Sana po okay lang sila kasi po wala na rin po akong mama eh. Yung plano ko lang po sa Pasko, kahit hindi na po ako makauwi, basta maging okay lang po sila, okay na po yun. Kahit uuwi po ako doon, wala rin naman eh. Ganun pa rin.
Gastos lang sa pamasahe, yan lang po. Inaano ko po, sana po sa sunod na taon, maging okay na po yung buhay ko ulit. Hindi na po ako maging malungkot. Yan lang po. Siyempre po, malayo sa pamilya, gano'n. Kailangan natin magtrabaho para yun po makatulong. Ako nga pala si Celso Machadora Jr. Sa ngayon, 48 years old at nakatira sa Lower Bicutan, Taguig City. Ang trabaho ko ngayon ay warehouse man, kasama na rin ang encoder, mag-encode. Sa tagal ko rito bilang maraming area na akong naging karanasan. Umpisa ko rito, sweeper, tapos naging gardener, naging pruner. Siguro sa lahat yata ng naging task dito, nagawa ko na maliban lang sa pagdadrive ng sasakyan. Yun lang at halos lahat. Kulang na lang pati gawain ng mas ahid sa akin, nagawa ko na rin. Sa pamuha, mga 5 years and 7 months ang itinagal ko na rito. Oo, nung bago pumasok kami rito, napakalaki ng pagbabago ng Arca South. Kasi dito, puro lang yan, puro lupa-lupa lang yan, wala pa simento. Nung bago kami dyan, matindi ang alikabok dyan. Pag humangin lang ng kokonti, akala mo, sa ibang bansa na, maalikabok talaga, as in. Tapos ngayon, napakalaki na improvement. Hindi na basta-basta, isang tingin mo, malinis na yung paligid, marami ng puno. Noong kasi, walang mga ganyan-ganyan na simento. Ngayon lang yan nangyari nung taon na to. Siguro, tapos nung mga nagtayuan yung mga building, ganyan. Kay Arca South, siguro, mas malala pa, mas maganda pa kay sa BGC. Siguro, mga ganun. As in, wala na ka talaga makikitang, siguro, basura. Kasi gawa ng yung mga gamit siguro pagdating ng panahon is, high-tech na rin. Yung hindi ko taga malilimutan dyan, yung panahon ng bagyo na kahit bagyo, malakas ang hangin, nagtatrabaho pa rin kami, nagtatayo kami nagpuno, at saka mga puno na natutumba, chinisenso namin, tinatanggal namin sa gitna ng kalsada kasi gawa ng nakahambalas sa kalsada yung mga puno at tinatanggal namin para makadaan yung mga sasakyan na dapat dumaan. Kung ako dumating yung panahon na gano'n nga na fully na talaga yung Arca South, siguro, pagmamalaki ko na naging kabilang din ako sa mga naglinis dyan, naging improvement na ganyan. Kasi kung hindi din dahil sa amin din nung umpisa na yan, siguro, masasabi ko rin na naging pati rin talaga ako ng buhay ng Arca, ng improvement ng Arca. Dating kasi ako, para sa akin kasi, itong lugar na to, dito ako bumuo ng pamilya, nagkaroon ng, dati di ko pinangarap na may ikasal dito ko rin kinuha yung naipakasal ko, nakapagpagawa ng sarili ko mismong bahay, siguro, hindi naman sa pagmamayabang, 2 ang bahay ko, mayroon sa probinsya, mayroon dito sa Maynila, sa Taguig, dyan sa Lower Bicutan yan, tinitirhan ko. 3 palabag, yung isa, pinatira ko lang yung mga hipag ko, ganon. Ayan lang, masasabi ko talaga na hindi ako lumayo, dito lang talaga ako sa Arca South. Ito yung nagpaaral sa naging bahagi ng anak ko na ito magagraduate na nga ng college, IT, tapos yung aking bunso, puro scholar yung mga anak ko dahil dito sa kahit papano
nakakatulong. Malaking naitulong talaga sa akin ng ng kinikita ko rito sa Arca. Yun. Ako si SO Michael G. Binoya. Ang pinaka-team leader ng traffic marshal dito sa Arca South. At nagre-reliever sa officer pag day off nila. At nung dumating kami dito nung November 1, 2018, ay pangit pa ang kapaligiran ng Arca at marami pang aksidente yung nangyayari. Kaya nung dumating kami, medyo naayos namin yung aksidente, nabawasan. At sa ngayon naman ay unti-unti nang nawala yung mga ganong aksidente, mga minor na lang. 5 taon na kami dito sa Arca South, simula noong 2018. Generally sir, yung kalsada natin maayos na. Dati may mga race manhole tayo. Ngayon, na nagisa ng disgrasya, ngayon ayos na. Pantay na yung kalsada natin. Ano yung nilalook forward mo in the future about Arca South? Siguro mga 5 years from now, maganda na. Buo na yung mga bakanting lote dito sa Arca South. Ito, isa na to sa pinakamaganda pasyalan na pwede ihelin tulad sa BGC. Ano pa? Yun lang? At sana nandito pa kami. Tama, matanggal na kami dito. Di ba? Oh, wala ka kami pinakasalang pwesto eh. Tama ni sir. Nung pagpunta namin dito, iilan pa yung building na nakatayo. Pero sa ngayon, marami ng mga, andyan na yung Sabia, Manta, Landers, yung MDC, yan, buo na. Maganda sir kasi kami parang naging naka-witness kami dyan sa pagpapaganda ng Arca South. Nagawa namin yung trabaho namin na maayos kahit medyo mahirap. Nagampanan pa rin namin na maayos yung kung ano mga dapat ayusin sa Arca South. Sana pagdating ng panahon, ipasyal ko dito yung mga apo ko. Maipakita ko sa kanila kung gaano kaganda ngayon ang Arca South na samantalang dati parang bakanting lote lang. At maisabi ko sa kanila na isa ako sa nakatulong na pagandahin itong Arca South. Ako pala si Marisa Ventura, 45 years old, housekeeping sa admin. Dati, bali 10 years na ako dito, nag-start ako ng 2013. Before, hindi pa Arca South siya, pero ngayon, Arca South na siya. Bali, 9 years na ako nandito sa Arca hanggang ngayon. 9 years. Wala naman akong ano dito sa Arca. Maganda naman ang ano dito sa Arca, samahan, ganyan. Sa mga boss, ang babait din ng mga boss, sa lahat-lahat. Dati ang ano ng Arca South is madami siyang kalat dahil nga sa warehouse ito, marami pang building na abandoned building. Pero sa up now, maganda na ang Arca South. Improvement na talaga. Ang dami na kasi siyang may mga kondo, ganyan. Bilang isang housekeeping, nakapagtapos ako ng mga anak ko, meron na ako nakagraduate na anak na chemical engineer. Yung panganay ko, isa ng sundalo. At yung susunod ko pa, yung bunso ko, malapit na rin matapos sa pag-aaral. Dito, halimbawa makapunta ako uli dito sa Arca South dahil nga siyempre may edad ka na, ganyan, kasama mga apo ko. Nayano ko lang yung dati kasi, paikukwento ko sa kanila na dati ganito si Arca South na puro warehouse lang yan, na hindi siya maraming mga ano mga building na hindi maganda, ganun. Pero sa ngayon, nakita mo naman na improvement talaga ng Arca South ngayon. Like, kwento ko sa apo ko na diyan ako nagtatrabaho, ito yung building dati namin, dito yung naging office namin. Yan ang masasabi ko sa apo ko. Kung napunta ako dito sa Arca South, nakasama sila na namasyal kami dito. Sa pag-retired ko, sana pag naipasyal ko sila rito, meron pang pagbabago na makita ko uli na
Like nakatulad ng mall, magkaroon na sila ng mall talaga. Tapos yung iba pang pasyalan para maganda lalo at masaya ditong mamasyal. Kaya paulit-ulit kang babalik dito mamasyal sa Arca South. Okay.